Good day mga kamaster, welcome back to my channel. It's me again, your master driver. I hope you have a great day today mga kamaster. Sa video ito, share ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano magdadrive ng smooth driving. Kung paano tayo mag-apply ng brake na smooth at paano tayo mag-change gear na smooth. Yung pag-arangkada mo ay smooth lang, hindi yung pakadyot-kadyot na pagdadrive. So bakit natin dapat malaman yan? Para sa mga baguhang driver po, kailangan po natin matutong mag-drive ng smooth. Ngayon kung paano, so yan po ang ituturo ko ngayon sa video ito. Dahil pag natutunan nyo yan, maalagaan po natin yung ating sasakyan. Una, pag smooth driving po yung ating ginagawa is makaless tayo ng maintenance ng ating sasakyan. Yung gulong natin, for example, bigla-bigla tayong pipreno, bigla-bigla tayong aarangkada, magastos po sa gulong yun, madali po mapupudpud yung ating gulong. Then pangalawa is yung maalagaan natin yung pangilalim ng ating sasakyan, mga rubber bossing sa pangilalim, maging mga shock absorber natin. So less maintenance, hindi madali mapupudpud yung ating mga brakes pag smooth tayo magdadrive. At napaka-importante na mag-drive tayo ng smooth driving para yung sasakay sa atin hindi nahihilo, kasi smooth lang yung pagdadrive natin, hindi yung pipreno ka bigla, arangkada ka bigla. So yan po yung isi-share ko sa inyo, at sana ay ma-practice nyo at matutunan para kung sarili mo na yung sasakyan na dinadrive is maiingatan nyo po. Kahit naman po anong klaseng sasakyan, Japan car, US car ang bibilhin mo, pag hindi ka marunong na mag-ingat sa pagmamaneho is madali lang po rin masisira. Good day mga master, good day mga master, good day mga master, good day mga master, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Again, your master driver. Master, magdadrive tayo sa street driving para i-share ko sa inyo kung paano smooth na magpreno, smooth na pag-arangkada. So ngayon naka first gear tayo, abante tayo. So hindi kailangan bigla yung pagbitaw ng clutch, half clutch po. Tapos pag tumakbo na, saka mo bitawan yung clutch. Tapos second gear, full clutch, bitawan mo muna yung clutch bago mo siya gasan, para smooth yung pagtakbo. At saka yung pag change gear mo, hindi siya kakadyot. Hindi kailangan bigla yung pagbitaw ng clutch, kasi kung biglain mo, kakadyot yun. Ngayon, paano pipreno ng smooth? Malayo pa lang, pipreno ka na konti. Huwag mo lang idiin ng gusto. Ibig sabihin, pakapitan mo lang siya konti. Yun o. Hindi siya yung saka na malapit, saka ka pipreno, yun, bibigla ka.
Kaya kailangan pag pipreno ka, malayo pa lang doon sa harapan mo. Halimbawa may kasunod ka, pipreno ka na, pakapitan mo lang siya para pag malapit na, saka mo siya dahan-dahan idiin. Ganon yung pagpreno na smooth. Hindi yung malapit na saka ka pipreno. Kaya kailangan pag nag-drive kayo, observe nyo yung kalsada, kung ano yung nasa harapan mo, doon sa unahan hanggang doon sa nakikita mo sa kalsada. Huwag ka lang tititig dito sa harapan mo, kasi mabibigla ka. Kailangan observe mo yung nasa unahan mo. Kagaya niyan, tumatakbo yung sasakyan, naka-neutral ako kasi medyo palusong yung daan. Pwede kang mag third gear diretso kasi tumatakbo siya para hindi siya kakadyot, no? Tapos dahan-dahan mo lang siya bitawan yung clutch. Huwag mong biglain. Laging hindi bigla yung pagbitaw ng clutch. Yan o. Smooth siya ang pagtakbo. Saka kailangan tugma yung pag gamit mo ng gear doon sa takbo mo. Paano mo malalaman dito sa speed kung ano yung kailangan na gear ang gagamitin mo. Siyempre tumatakbo na yung sasakyan, hindi mo na kailangan i-first gear kasi sobrang baba yun, or second gear. Ipasok mo na agad ng third gear, tapos dahan-dahan bitaw ng clutch. Hindi mo na mapipil na naggamit ka ng gear or pinasok mo ng third gear, kasi smooth lang yung tugma yung gear na ginamit mo sa takbo mo, at saka dahan-dahan ka nagbitaw ng clutch. Pagkaya niyan, merong humps, malayo pa lang apply ka na ng brake para pagdating ng humps dahan-dahan. Hindi yung pagdating na ng humps saka ka pipreno. So laging dahan-dahan yung pagbitaw ng clutch. Huwag kang magmamadali. Di kailangan mabilisan. Kung bubusinahan ka sa likod, ayan mo sila umovertake. Ganyan. Pipreno muna tayo dito para makauna yung sa likuran, and then gagamit tayo ng first gear. So, kunting gas lang din para smooth yung arangkada nya, hindi yung sobrang taas ng RPM tapos bitaw ka ng clutch, arangkada ng mabilis yun. So gamitan natin ng first gear, arangkada tayo ng lang, may sasakyan. Paunahin natin. So naka first gear tayo, arangkada tayo ng smooth. So yung RPM natin wala pa sa 2, tapos mag change gear tayo, dahan-dahan bitaw clutch. Pag bitaw ng clutch, saka mo siya gasan. Huwag mo muna siyang gasan hanggat di mo pa nabitawan ng todo yung clutch. Hindi na siya mamamatay. Hindi mamatay yung makina kasi nga tuloy-tuloy yung takbo mo. Kailangan din sakto yung arangkada mo. Tataas yung RPM. Yung taas ng RPM, huwag mo na siya palampasin ng 2. Change gear ka na para makatipid ka rin ng gas. So kagaya niyan, naka second gear ako,
gagasan ko muna para may arangkada siya bago ako mag third gear. So smooth ng pagpasok ng third gear. So sakto sa to, mag clutch ako para mag third gear. Pasok third gear, dahan-dahan bitaw clutch. Pag bitaw ng clutch sa kamugasan, smooth yung pag change gear mo. Ngayon gasan mo na dahil may nakasunod. So pag naka third gear ka, medyo mabilis na yung takbo mo, 30 to 40 ang takbo mo. May intersection, slow down ka lang. Ngayon pagbalik mo ng down gear, ganun din gagawin mo. Yun o, nag second gear ako. Ang ginawa ko, nag second gear ako, dinahandahan ko lang pagbitaw ng clutch. Pagbitaw ng clutch, dahan-dahan ko rin diniin yung gas. So hindi kailangan bigla. Huwag naman yung sobrang bagal, kasi pag sobrang bagal naman, hihinto na yung sasakyan. Parang slow mo lang yung galawan mo, pero continuous yung ano mo. Huwag sobrang bagal, pangit rin yun kasi hihinto na siya. So kagaya niyan, second gear, naka 2 na yung RPM ko. So kailangan natin mag third gear. So full clutch, dahan-dahan bitaw clutch, sabay gas. Bitawan na yung clutch, sabay gas. So pag yan yung gagawin nyo, parang hindi mararamdaman ng sakay nyo na nag change gear kayo. Hindi yung pakadyot-kadyot siya. And then yan yung sinabi ko sa inyo na maalagaan nyo yung sasakyan nyo. Maging yung gulong natin ng sasakyan, hindi ka agad napupudpud kasi yung pag-arangkada mo at pagpreno smooth. Kung sumakay yung boss mo, sasabay sa'yo, nakakatulog yung boss mo sa ganitong pagdadrive kasi smooth driving ka. Kung pakadyot-kadyot yung takbo mo, imbis na makapahinga yung boss mo o kasama mo sa trabaho, hindi na makapahinga kasi nahihilo sa style ng driving mo. So ito yung magandang practicein nyo mga kamaster, lalo na sa mga baguhan na gustong matutong mag-drive. Practicein nyo lang po yung smooth driving. So kagaya nyan, pwede tayo mag fourth gear, naka 2 na yung RPM ko. Second gear, dahan-dahan lang bitaw ng clutch. Palusong, dahan-dahan apply ng brake. Yan. Tapos gas ulit, dahan-dahan. Diba? Smooth driving. Hindi yung nag-slow down ka, ganun yung sakay mo. Pag abante naman, gaganon. Mahihilo po yung sakay nyo. Kaya kailangan practicein nyo lagi yung smooth driving. Dahil kung sarili nyo rin din yung sasakyan na dinadrive nyo, maaalagaan nyo, less maintenance. Ngayon pipreno ka, malayo pa lang, applyan mo na ng preno ng konti. Kumapit yung preno, mag slow down siya. Hindi yung pipreno ka bigla-bigla, magastos din yun sa lining, brake pad ng sasakyan mo. So ngayon i-U-turn tayo. So yung arangkada naman sa paakyat,
na smooth. So kailangan mabilisan na galawan ng paa mo, kasi nga aakyat, arangkada ka kasi aakyat yung sasakyan eh. Hindi naman sobrang bagal, slow mo siya, pero kailangan medyo mabilis siya ng slow mo. Oh yes, Daddy! Meron bang mabilis na Ginagawa slow? mo. So yan ang gagawin natin ngayon. So medyo paakyat to. So kailangan gamitan din natin siya ng smooth na pag-akyat. So kagaya niyan, nakataas na ng to yung RPM ko. Third gear, clutch, dahan-dahan bitaw clutch, nakagas ka na ng konti. Iba to sa pag-akyat, ay iba sa pagpalusong. Iba yung gamitin natin sa paakyat, medyo gasan mo siya konti habang binibitawan mo yung clutch. Ayan yan, akyat tayo. Nasa natin ng RPM kasi aakyat. So naka third gear, pwede tayong mag fourth gear. So pag clutch, bitaw clutch, dahan-dahan gas. Parang pag bitaw mo ng clutch, gas ka agad. Sakto na pag bitaw mo ng clutch, nakagas ka na. Huwag mo nang hintayin na binitawan mo na ng todo yung gas, yung clutch. Hindi mo pa naapakan yung clutch, hihinto na yung sasakyan. So ngayon magda-down gear tayo ng third gear kasi naka-fourth tayo, mabagal yung takbo natin. So clutch, pasok ng third gear, bitaw ng clutch, slow mo, gas ka agad. Wag yung pagbitaw ng clutch na pag-apak bitaw ka agad, para kang nagugulat. Wag, hindi smooth yung pagbitaw mo ng clutch. Kailangan slow mo, tapos gas. Vertical natin sila. So ngayon naka third gear ako, so mabilis na. Fourth gear, clutch, bitaw clutch, gas. Napaka smooth, maramdaman nyo naman, makikita nyo sa camera, hindi na alog yung camera natin kasi smooth yung pag drive, smooth yung pagbitaw ng clutch. So gasan natin kasi naka port. Takbo natin 50. So 50 na yung takbo natin. So pagdating sa unahan, pipreno tayo. Paano tayo pipreno ng smooth? So malayo pa lang sa intersection, applyan na natin ng preno konti. Hapakan mo lang siya konti. Huwag mong tadyakan yung preno. Yan. So mababa na yung takbo natin. Down gear tayo ng third gear. Dahan-dahan bitaw clutch. Pag bitaw ng clutch, gas. Okay. So yan, naka third gear na. Smooth. Kasi tama yung gear na ginamit mo. So malayo pa lang, apply na unang preno konti. Hindi ko tinadyakan yung preno. So ulit tayo ng first gear. So yung pagbitaw ng clutch, dahan-dahan. Huwag naman yung sobrang bagal. Kaya nga, slow mo siya bago mo siya gasan. So third gear tayo, clutch, bitaw clutch, dahan-dahan. Yan. So
kailangan natin mag-gas. So malayo pa lang, apply na ako ng preno kasi may nakapark sa harapan, sa gilid. So, slow down tayo. May tatawid. So apply na ako ng preno. Malayo pa lang, kunting preno. Ayan, minto siya. So, first gear. Diba? Malayo pa lang, nag-apply na ako ng preno. Hindi yung pag malapit na, saka ako pipreno. Yun, bigla ang preno, hindi maganda yun. Ganyan, may hams. First gear, second gear, bitaw ng clutch, dahan-dahan. Gasan mo lang siya konti, abante yan. Hindi kailangan malakas yung gas. Yan. First gear, bitaw na yung clutch. Second gear, dahan-dahan, bitaw clutch, gas. Diba? Napaka-smooth. So ganun para naalagaan mo yung gulong mo, na hindi kagad napuputput yung mga brakes mo, mga brake pads, lining, hindi kagad napuputput yung mga pangilalim mo, mga shock, mga bushing. Mahal din po yun pag yun ang papagawa mo. Kaya kailangan malaking bagay yung pagdadrive mo, na iniingatan mo yung sasakyan mo. Kagaya niyan, dito tayo sa may palengke, dahan-dahan lang, malayo pa lang, applyan mo na ng preno. Diba? Pag libre, gas konti. At pag-apak mo ng gas, hindi kailangan diinan mo kaagad. Diin. Wag. Pag-apak mo rin ng gas, kailangan smooth. So yan dapat yung practicein mo. Practicein natin mga kamaster, lalo sa mga baguhan. Practicein nyo po. At sa mga baguhan na gustong matutong mag-drive, tapos pag natutong mag-drive, makakuha ng lisensya at gagamitin sa panghanap buhay, napaka-importante po pag nag-apply tayo ng trabaho, na pag i-road test kayo ng a-applyan nyo, i-smooth ang pagdadrive nyo. Pag yan yung gagawin nyo, alam nyo na mangyayari sa inyo, tanggap kayo agad. Kasi yung nagro-road test sa inyo, magugustuhan yung style ng driving mo. Pag smooth driving yung ginagamit mo. Kaya kailangan practicein nyo. Hindi nyo makukuha sa isang beses yan. Gagawin nyo na lang, practice. Kasi yun din yung ginagawa ko. At yun yung ginamit ko noon nung nag-apply ako ng trabaho, na kailangan smooth driving yung ginamit ko. Kaya natanggap agad ako sa in-applyan ko. Kasi nung ni-road test ako, ginamitan ko siya ng smooth driving. Hindi mo kailangan magmamadali. Kunin mo yung perfect na pagdadrive, na smooth driving. Pag yan yung gagawin nyo, matik na yan, tanggap kayo agad sa trabaho. Hindi ko man napakita yung paa ko na isang camera, pero yung sinasabi ko at tinuturo ko sa inyo, papakinggan nyo na lang,
makukuha yan. O makalimutan nyo, panoorin nyo na lang uli para makuha nyo yung technique o style ng pagdadrive. Hanggang dito na lang mga kamaster. Salamat sa panonood, at kung may natutunan kayo sa video ito, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-comment sa aking video, kay Sir Elmer Bonate. Salamat po sa pag-comment, sir. Shout out din kay Sir Super Pugi sa kanyang pagko-comment po. Meron po siyang YT. Paki-visit na lang po ang kanyang YouTube channel. Marami din po kayong matutunan sa kanyang mga videos. At kay Frederick Gonzales, maraming salamat sir sa pag-comment po. Kay Ma'am Marivic Kanyeban, ma'am, thank you so much po sa maraming comment po sa aking mga videos. Kay GC Pautan, sir, thank you so much sa tiwala po sa pagpaturo ng practice driving po.